Ayuda para sa bulsa ng mga buhaya, Belinda David. Sir Badong, parang balak daw tumakas ang mga Marcos family, totoo ba? Sabi mo nga, chismis lang eh. Alam nyo, wala pong puwang dito ang chismis sa akin eh. Myla Sanchez, gusto nyo mag-react ako sa kayo lang ang nakakabalita. Falcon Lopez, para kang si Canor Fernandez. Nagmarunong ka, mali naman. Recto, handa na ba ang bilyones ng PhilHealth? Balita ko, your wife Lucky and your son ay kakandidato this coming 2025 through hayahay. Alam niyo yung PhilHealth, dapat may makasuhan. Nag-TRO na po, no, pinatigil po muna ng PhilHealth habang dinidinig nila yung mga nagpetisyon sa kanila. Pinatigil muna yung pagta-transfer. Sana po wag lang ipatigil yung pagta-transfer, pati yung mga dinala kung saan ipasoli. At tapos, yung nag-utos, si Recto tsaka si Marcos, papanagutin pag napatunayan na illegal yung pagpapano. Ang ayuda at libreng sack of rice ay isang cover-up for corruption. Alam niyo po, kaya tayo deficit spending. Walang pumapasok na foreign investments, no? Tapos ang laki-laki ng ating gastos. Yung gastos po natin, dead end yan eh. Tandaan po ninyo, wala pong umunlad na bansa dahil sa pagbibigay ng ayuda. Yung ayuda dapat pansamantala lang. Merong pandemic, magbigay ka ng ayuda dahil mamamatay yung mga tao mo eh. Walang trabaho eh. Pero yung nagtatrabaho, normal na ang lahat. Yung dismissal, alam nyo, yung early mga 2018, ito po yung kaso ng dismissal, no? Nagharap po ng writ of amparo, writ of data, yung mga aktivista, yung mga tinatawag nila Dr. Badoy na front, para po protektahan yung mga member nila sa future na sila ay hindi mapagbintangan ng mga rebelde, parang ganun yan, no? Binasura na po yan. Ito po ay ugnay dun sa sinasabi nila ng mga aktivista daw na napatay. Tsaka na natin yan. Basta binasura na ng Supreme Court with finality. Kaya po sila takot magsampa ng kaso kay Duterte. Alam nila alam nila matino yung Supreme Court natin eh. Di ba? Alam po nila na matino dito, madidismiss lang yung mga kaso ni Duterte. Kasi pag mabigat po yung isasampan yung kaso, dapat po yan guilty beyond reasonable doubt. No? Paano magiging walang beyond reasonable doubt yung kay Duterte? Presidente siya, nagko-conduct siya ng war on drugs. Paano nyo papatunayan na yung mga napatay sa engkwentro ay totoong hindi ng laban? Magandang gabi po pala. Kaya yan, takot sila dito na magsampa. Yung sa Supreme Court po, may dati ng pagpapasya na na-dismiss na yan ng Court of Appeals, pero umapila pa sa Supreme Court, binasura pa rin. Mr. Mitsubishi, scrap iron, marami tayo. Bakit si Castro hindi pa yan nakukulong? Naka-piyansa eh. Sir, bosa piso, anong mali sa sinabi ko? Yung false survey ba sinasabi mo? False ang ibig sabihin, sinungaling, false, di ba? Ganito lang po 'yan sa mga sa mga survey company. It will take you years
na consistent ka, na malapit ka sa katotohanan para ka maging katiwa-tiwala, no? Kasi marami na pong survey company, maniwala po kayo sa akin. Hindi nyo na po sila naririnig ngayon. Dahil marami po dyan sa mga survey company na yan, ginagamit lang ng mga kandidato para pasikatin yung sarili nila. Kung yung Pulse Asia ba ay kung yung dati SWS lang eh. Tapos nagkaroon ng Pulse Asia. Nung pumasok yung Pulse Asia, duda rin ako dyan dati. Tumagal sila ng 25 years. Ibig sabihin, kaya sila tumagal ng 25 years. Kapani-paniwala yung mga survey nila. Tumagal ka ng 2 dekada. Maniwala kayo sa akin, marami na pong mga survey company na hindi po tumagal. At ang pinakapangunahing kandidato ngayon dyan, itong OctaArts Research. Akalain mo, magkabaliktad yung resulta nyo ng Pulse Asia. Sa inyo, kulelat si BP Sara, sa Pulse Asia, number 1. Pulse is the correct spelling. Pulse po, yan, tama, P-O-L-S-E. Di ba pag human trafficking serbadong no bail? Ganito po yan, no, Ma'am Kimberly. Parang yung kay Buhong Navarro. Rape yung case nun eh. Pero na pagpiyansa, di ba? Kasi nga, depende sa bigat din ng hindi lang po yung bigat ng kaso, yung bigat din po ng ebidensya. Ngayon po yun. Ngayon ko lang po na yan. Sa kaso lang po ni Buhong Navarro ko na tutunan din yan. Hindi nga tayo abogado, pero natututo tayo eh. Hindi lang po yung bigat ng non-bailable talaga yun. No? Pero pagpapasyahan pa po yan ng korte rin. Susubukan mong mag-bail, ang dahilan mo, mahina naman yung ebidensya ng kabila. Ayaw lang i-dismiss kasi dalawa yan eh. Inaano mo na magbe-bail ako o pinadi-dismiss ko o kaya ibe-bail ko na. Ibe-bail ko lang. No? Kasi ang sinasabi ng dumidepensa, mahina naman yung kaso. Pwede yun. Lulu, thank you very much sa $2. Hello, Buds. Good evening. Falcon Lopez, iba yung false sa false. Hindi ko naintindihan. Hindi ako naniniwala dyan sa survey na yan. Kaya mataas ang survey kasi tinutumbasan lang nila naman na ninakaw nila. Nagalit tuloy si Ruru kasi false ang nilagay. Kung may nawawalang mga bata, siguro nag-trick or treat sa bahay ni Franz Castro. Kahit hindi Halloween. Salamat, Lulu. Crazy. Delikado yung OctaArts survey. Senate and congressional hearing is all about gaslighting, lies and fake witness statement. Sa paglabas po ni Grijaldo at pag-amin ni Abante, akala kasi ni Abante tsaka si Dan Fernandez, magmamatapang lang kami ala Duterte. Aminin namin. Kinausap namin yan pero hindi namin yan ginipit. Di nahuli kayo. Bakit nyo kakausapin kung hindi nyo gigipitin? Para saan yung pakikipag-usap nyo? Di ba? Hindi naman lang paggigipit yun eh. Yung pananakot na yun, makita lang yung pagmumukha nyo. Alam na alam nung tao yung stand mo. Kaya nga nanggigigil si Grijaldo. Dahil mga honorable sila. Bakit nyo gagawin sa kanila yun? Okay.
Crazy, delikado yung Octars. Senate, yan. Correction, Boss Buds, is Pulse Asia. Pulse Asia nga po. Pasensya na kayo kung mali yung pagbanggit ko ng Pulse Asia. Hindi ko alam kung paano tamang banggit dyan sa Pulse Asia na yan. Pero yan po yung kahulugan ko. Yan po yung meaning, yung ibig ko sabihin ng Pulse Asia. P-U-L-S-E Asia. Yan po. Okay? Para hindi po tayo magkalituhan. Hindi po siya false. Kasi Pinagoso yung hopya ni Congressman Marcoleta, binalik ba ni convicted Castro? How true, Sir Bats, na nagbigay ng 6 million? Hindi, binigyan na raw siya ng hopya. Di ba, nung in-interview ko si Marcoleta, tipas hopya ang binalik. Bail will be granted if the evidence of guilt is weak. Yan, kahit po non-bailable yung kaso. Okay? How true, Sir Buds, na nagbigay ng 6 million euro ang EU para sa mga biktima ng bagyo pero walang balita na may distribution kundi galing lang sa DSWD? Di kaya binulsa ng mga buhaya. Di ba? Ang sakit, no? Ang sakit. Pag nabansagan ka na na tirador yung gobyerno mo, pag nabansagan yung gobyerno ng maraming mga buhaya, lahat ng kilos nyo, iisipin na panay nakaw, no? Yun po yun, hindi kayo nakapag-establish eh. Hindi nyo na-establish na matino yung gobyerno nyo. Pulse. Pulse pala, hindi pulse. Okay. Thank you very much, Amik. Pulse Asia. Yan, Pulse Asia pala ang big cash dyan. Kala ko pulse eh. Pulso kasi. Yung Tagalog, pulso. Dito na tayo ha. Kay Amik na tayo ha. Boss Buds, di ba si Kring Kring Gonzales ang asawa ni Alfred? Hindi. Opo. Pero yung Cristina Gonzales na tinatawag kong Kring Kring, yun yung pusher na kaisa-isang totoong biktima o kamag-anak ng biktima na umatin doon. Pulse Asia palang big cash dyan ayon kay Amik. So sino yung sinuog na mati? Namati. Sir Bats, gusto nila gayahin si PRRD pero wala pa naman silang nagawang kabutihan sa bayan, di tulad ni Digong. Kahit nagmumura mahal pa rin ang tambay. Hindi po eh. Hindi ko lang naituloy yung punto ko. Ang punto ko po doon, si Digong, umaamin po siya, abogado po siya, alam niya yung mali, alam niya yung labag sa batas at hindi labag sa batas. Umaamin siya, alam niya na mukhang labag sa batas yung inaamin niya pero hindi siya lumalabag sa batas. Etong mga to, umamin, akala nila wala silang nilalabag pag kinausap nila yung witness. Tapos sasabihin, kinausap lang namin yan, hindi namin pre-measure. Paano yun? Paano yung kinausap nyo lang tapos hindi nyo pre-measure? Yung pakikipag-usap ninyo, yun ang pa-measure mismo. Gusto niya yan. Ako nga, 1-year-old pa lang anak ko pero may pangamba din na kung hindi mawawala ang droga sa ating bansa, baka balang araw mabiktima din siya ng addict o siya maging addict. Correct. Kaya ang nangyari, walang protection. Tayo na magpoprotekta sa pamilya natin. False as pronoun. Salamat tayo, Amik. Magbibigay ang EU, Sir Badong, pero may kapalit. Sabi pa nga yan ni PRRD noon. Sa isang press con sa Malacanang, pinagmumura nga niya. Yan ang gusto ko kay Tatay Digong, you know. Grabe kung murahin yung mga Ryan and Eddie. Boss, gayahin nyo lang yung Dan Fernandez, PNF rule. False. Pwede si convicted Castro bilang bruwa, Sir Badong.
sa istorya ni Hansel and Gretel, akma sa kanya. Yung karakter talaga. Boss Buds, pati kidnapping bumalik na, di katulad ng foreigner na vlogger sa Zamboanga. Anong gagawin natin? Ang tagal na po, no? Matagal na po nasanay na tayo na walang kinikidnap na foreigner, no? Ngayon na lang uli. Kaya nga yung impact ang hirap paniwalaan talaga na yung krimen ngayon ay mas mababa kaysa panahon ni Pangulong Duterte. Good morning po, Sir Buds. Done like na po. KB. Boss Buds, balik tayo dito sa Vietnam at magkita tayo dito sa Hanoi. Siguro hindi na ako pupunta ng Hanoi pag bumalik akong Vietnam. Diretso na ako ng Dana. Sa totoo lang, hindi ko po ang Hanoi kasi parang Manila na medyo mahilig lang yung mga turista na maglakad. Gusto ko kasi yung gusto ko sa Danang kasi sa dagat. Nakita ko na naman yung Hanoi, mas magastos kasi sa Hanoi. Di hamak, mas mahal. Mas mura sa Danang. Diretso na ako ng Danang pag bumalik ako sa Vietnam. Boss Buds, correction, it's Pulse Asia not Pulse Philippine Airlines, sir. Amik TV 45. Sigurado na yan si Marcoleta at Pastor Jimmy. Ang barometer ng China, crime rate pala. Bumaba na under PRRD, ngayon tumataas na naman. Yan dapat ang issue, hindi yung first 2 years. Gusto nga nila kasi kinukumpara para may paninira. Panalo niyan sila. Halos lahat PDP, panalo yan lahat. Sabi ni Risa, pinaka-worst daw nangyari sa Senate yung pagmumura ni PRRD. Paano na yung magsusuntukan sila kay Tanot Subiri? Wala po siyang pakialam dun . Ang pakialam niya po yung paano yung mga grandstanding na katulad niya? Hindi nga kayo nagmumura. SN. Sakit tiyan ko kay Boss Buds. Bilib na bilib kay Sir Amik. TV. Pulse Asia. Hindi ko nga alam. Ako talaga Pulse Asia na kung mali nga yung pagkaka-bigkas ko . Choice nila kay Tanot Subiri na magsuntukan. Yan ang demokrasya. Hindi siya nahihiya dun. De Castro Gunggong, hindi siya nahiya na pag sinasalang nila sa Senado yung hindi sila nahihiya, lalo na siya, na ang haba-haba ng hearing niya. Kaya, anong pangalan nun? Kay Alice Go. Wala naman silang nagawang batas. Dahil boki kay sa kidnapping ang admin. Madalas silang hindi kumibo . Ang survey, old school, obsolete na social media na ngayon, Sir Buds. April Christian Joromay, De Castro, tapos ikaw naman ay bobo. Kahit pala si Cassie Ong nilatagan din ng testimonya ni Dan Fernandez. Bakit tinawagan ng resource person ni Dan? Nasanay nga . Pag mahina talaga, akala niya kaya nilang gawin ng lahat . April Christian, Pulse Asia lang ang sakalam. Yan. April Christian Jeromay. Like, DW. Asawa pala ni Dan Fernandez si Sheila Israel. Amik TV, salamat tatay. Butterfly, kala ko ako lang ang babae rito. Yan. Dito, Sir Badong, tour ka dito sa hometown ni Papa J. Parang ang tahimik na Israel, di ba?
Parang walang gera ngayon. Kung mag-aya to si Dodong, kala mo. Tsaka na. After 2025 election, tayo na ang Dan Fernandez na yan. Baka nga bumaba kasi takot na pulis manghuli. Kaya walang datos, baka magkamali ng kaunti ay sila pa makasuhan. Yun ang mas nakakatakot. Mas matapang na ang kriminal. April Christian, ikaw naman, galunggo. Sino yung April Christian na yan? Hindi ko naman nababasa. Pulse Asia sa Pilipino, pulso ng Asia. Sir Buds, yung kay Alice Go na wala na lang bigla. Dead end na po kasi yun. Hinahanapan lang nila ng pare-pareho lang po script ng Quadcom tsaka ni Ray Ontiveros. Alam na natin, di ba, na-expose ng mga iglesia, ay mga taga Net 25. May ugnayan pala, no? Kay Trillanes. Pulse ang American pronunciation ng pulse. Pulse. You say it right, Sir Buds, pulse. Muntik na akong di makaabot sa live mo, Sir Buds. Miss Chrissy, hello. Bawal magmura pero okay ang kabit. Decente. Bawal magmura pero okay magnakaw. May kumasa na po ba sa hamon ni Madam Sara Boss Buds? Ano yung hamon? Maraming hamon si Sara Duterte. Sir Buds, ano po sukatan para masabing isa na tayong narco government? Pag-adik ang presidente. Hindi naman nakulong si Alice Go, sinundo pa ng private plane. Grabe. Alam ko nakakulong ngayon si Alice Go eh. Grabe naman, basta okay na yung pulse. Kanina pa kinokorek. They preserve human rights and preserve human life. Sana all kinasangkapan